mga kabataan, OFWs at mga tunay na patriot. Breaking, bastos na si Ces Drilon, pero barado siya ni Attorney Jimmy Bondoc, isang matalas na abogado na hindi natakot harapin ang bias. Ano ba talaga ang nangyari? At paano ang brave 13 senators kasama ang suporta kay Vice President Sara Duterte posibleng tapusin agad ang impeachment circus na ito? Huwag ninyong i-skip. Sa susunod na ilang mga minuto, i-dissect natin ang facts, expose, ang agenda at ipakita kung bakit dapat manalo ang katotohanan. Like at subscribe na para hindi ka maiwan sa laban. Kamusta kayo mga kababayan? Ako si Lan ng #WalkWithLan at tayo ay nasa gitna ng political storm. Noong May 2026, impeach ulit si Vice President Sara Duterte sa House. Pero ang tunay na kwento ay nasa Senate. Ang Brave 13 ang 13 na matatapang na senador na nag-shift ng leadership, pinangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito ay hindi kudeta, kundi pagdepensa sa independence ng Senado bilang co-equal branch. Hindi nila hinayaang maging rubber stamp ng House o Malacanang. VP Sara, isang leader na may track record sa education, disaster response at tapat na serbisyo. Yung impeachment, maraming nakikita bilang political vendetta, hindi puro hustisya. Parang ex na ayaw mag-move on, paulit-ulit na harassment. Dito, pumapasok si Ces Drilon sa The Big Story. Kinuha niya si Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senador Bato de la Rosa. Akala mo ba balance interview, bastos at barado? Mga kaibigan, si Attorney Bondoc, kalmado, fact-based, pinapaliwanag ang constitutional issues sa ICC, warrant na walang local court backing, labag sa sovereignty natin. Pero si Drilon, paulit-ulit na interrupt, sarcastic tone, pushing agenda, para profesor na ayaw marinig ang sagot ng estudyante na mas matalino. Veteran journalist daw, pero bias glaring. Sa halip na tanungin ang legitimacy ng ICC sa Pilipinas, withdraw na tayo. Pinipilit na i-defend ang foreign intervention. Bastos ba? Maraming viewers ang nagsabi, oo, rude interruptions, dismissive attitude. Attorney Bondoc, hero moment. Barado niya ang bias with logic, law, at wit. Ma'am, hayaan niyo akong tapusin. Classic. Comment down below. Sino sa inyo ang naiinis din kay Ces? Saludo tayo sa Brave 13. Hindi sila takot sa pressure. Sa gitna ng ICC drama kay Bato at impeachment kay Sara, pinoprotektahan nila ang rule of law. Impeachment ay political, pero kailangan ng due process. Si VP Sara ay inakusahan ng unexplained wealth at threats. Pero saan ang solid evidence? Marami pang political noise kaysa hard facts. Impeachment para raw sa kapakanan ng bayan. Bakit parang mas para sa 2028 elections, mga kaibigan? Ang Brave 13 ay nagbibigay ng breathing room para sa fair trial o posibleng archive if weak ang case. Ito ang tunay na checks and balances. Intellectual take bakit ganito? Merong agenda na i-undermine ang Duterte legacy at ang rising star na si Sara. Ces Drilon at ilang mainstream media ay parang part ng echo chamber. Kapag pro-administration, soft questions. Kapag kontra, bastos mode on. OFWs abroad, kabataan sa social media, kayo ang unang nakakakita nito. Huwag magpa-brainwash. Research, facts, not sound bites. Mga kaibigan, quick break lang tayo, mga tropa pits. Habang pinoproseso nyo ito, check nyo itong best finds para sa inyo. Para sa mga tech-savvy youth, wireless earbuds sa Shopee para pakinggan ang true news while commuting. Trending dog at cat products sa Lazada, pet food at toys para sa fur babies ninyo na naghihintay sa inyo galing work abroad. Fashion, Zalora's jackets, parang swak sa OOTD. ADV motorride enthusiast, helmets at gloves sa Shopee. Safety first sa kalsada, mga kaibigan. Home essentials, coffee maker at organizers,
para productive mornings tayo. These are trending, affordable, at legit. Support local sellers too. Link sa descriptions mga kaibigan. Paano matatapos ito? Kung magiging fair ang Senate under new leadership, possible na ma-dismiss o ma-acquit si VP Sara. Brave 13 plus allies, strong defense. Mga kabataan, kayo ang future voters. OFWs, kayo ang economic backbone. Deserve nyo ang leader na pro-Filipino sovereignty, hindi ICC puppet. Si Ces Drilon, barado na. Sana ang bias media din. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, share, comment down below. Sara 2028 at hit bell, mga kaibigan. Okay ha? Bonus lang po to. Huwag pa po kayong aalis. Alam niyo naman, kapag totoong laban, may bonus round tayo. Welcome sa extension ng ating ilang mga minutong espesyal. Mga kabataan at OFWs, ito na yung part kung saan mas malalim pa nating sisirain ang mga kasinungalingan at titignan ang posibleng mangyari sa susunod na mga linggo. Bold ha? Ulit para sa mga late viewers, si Ces Drilon, bastos ang approach, interrupted si Attorney Jimmy Bondoc ng paulit-ulit. Pero si Attorney Bondoc, solid. Ginamit niya ang batas, ang konstitusyon at ang Philippine sovereignty laban sa ICC overreach. Brave 13, hindi sila rebel senators na sinasabi ng iba. Sila yung nagtatanggol sa Senado na hindi maging sunod-sunuran lang sa House. Si VP Sara patuloy na may mataas sa trust rating sa surveys dahil sa actual work, hindi chismis. Parang si Ces Drilon, akala mo prosecutor, hindi journalist. Si Bondoc naman, parang defense lawyer na ready sa cross-examination at nanalo nga. Mga kaibigan, intellectual point for the youth. Bakit kapag si former President Duterte o VP Sara ang usapan, accountability agad. Pero kapag iba, tahimik, selective outrage yan. Noong panahon ni Pinoy at Lenny, maraming issues na hindi ganito kalakas ang coverage. Ngayon, parang all-out war. OFWs, alam nyo ito. Habang kayo nagtatrabaho abroad, pinagdidiskitahan sa Pilipinas ang mga leader na pro-Filipino first, huwag tayong maging bulag sa naratibo. Ito ang prediction natin, mga kaibigan. Kung magiging matatag ang Brave 13, posibleng ma-archive o ma-dismiss ang impeachment laban kay Vice President Sara bago maging masyadong madugo dahil ang Senado ay hindi House na puro political chatter. Mga kabataan, mag-aral kayo ng konstitusyon. Basahin ang Article 11. OFWs, ipaalam sa inyong pamilya sa Pilipinas ang tunay na kwento. Share this video, mga kaibigan. So before we end, isa pang paalala sa inyo na practical din tayo rito. Habang nag-aabang kayo ng susunod na Senate hearing, mag-invest sa sarili ninyo. Excuse me. Trending ngayon sa Shopee at Lazada. Wireless neck fans at power banks para sa mainit na panahon habang nanonood ng live hearings. Para sa may mga alagang aso at pusa, premium dog, cat, kibble at automatic feeders. Super convenient ito, mga kaibigan. Fashion at style. Check Zalora para sa comfortable casual wear na pwede sa campus o office. ATV riders, full face helmets at riding pants na on sale ngayon sa Shopee. Safety muna bago ang bilis. Home essentials naman, noise cancelling earphones para focus kayo sa research o smart plugs para automated ang bahay, mga kaibigan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot
ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat sa inyong oras, sa inyong like, comment, at share. Comment down below, brave 13 senators, strong, o naman Sara Duterte 2028. Kita-kit sa susunod na laban. This is Lon from the hashtag Walk with Lon, signing off. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas!